Isang nilalang mula sa ibang planeta ang dumating sa mundo dala ang pangakong kaligayahan. Pero ang unang batang nakilala niya, ay isang batang unti-unti nang kinakain ng kalungkutan at pang-aapi. Sa pagtatagpo nila, magsisimula ang isang kwentong inosente pero matindi na trahedya. Isang gutom na boses ang narinig, nagpapakilala bilang isang Happien mula sa Planet Happy. Ang misyon niya ay magdala ng saya gamit ang iba't ibang happy gadgets. Pero sa pagdating niya sa Earth, muntikan na siyang mahuli at wala siyang makain. Doon siya nailigtas ng isang batang babae, si Shizuka Kuzei, na nag-abot sa kanya ng tinapay. Nagpakilala siya gamit ang mahaba at mahirap intindihing pangalan, kaya pinangalanan na lang siya ng bata ng Tokopi, dahil mukha siyang octopus na nakita niya sa encyclopedia. Sa wakas, may kaibigan na siya. Para magpasalamat, ipinakita agad ni Tokopi ang isang gadget, ang Flappy Wings, na kayang magpalipad ng tao. Inalok niya si Shizuka pero tumanggi ito. Sabi niya, kahit marunong siyang lumipad, wala namang magbabago. May bigat ang boses niya, parang may pinapasan na hindi madaling intindihin. Kasunod nito, pumunta si Shizuka para bumili ng writing board. Pagkatapos, narinig ni Tokopi ang mga kaklase ni Shizuka na nagbibiro at nagtatawanan. Sila pala ang nagsira sa gamit ni Shizuka, at sinasabi nilang kaya lang niya iyon nabibili dahil sa welfare money. Hindi agad naunawaan ni Tokopi ang sitwasyon, hindi pa niya alam na inaapi pala ang kaibigan niya. Lumipas ang ilang araw, paulit-ulit niyang sinubukan pasayahin si Shizuka gamit ang iba't ibang gadgets. Katulad ng isang camera na nagpiprint agad ng litrato. Isang talking gadget na nagbibigay ng advice, at ballpen na may tunog ng kuneho mula Saturn. Pero kahit anong gawin niya, hindi nagbabago si Shizuka. Laging malungkot ang mga mata nito, laging may bigat ang araw-araw. Hanggang sa inimbitahan siya ni Shizuka sa bahay nila. Doon ipinakilala niya ang aso niyang si Chappy, na halatang pinakamahalaga sa kanya. Masaya lang si Shizuka kapag kasama ang aso. Dito rin nalaman ni Tokopi na wala na siyang ama. Ang nanay lang niya ang kasama niya, at nagtatrabaho ito bilang escort. Si Chappy na lang ang naiwan mula sa tatay niyang umalis, at iyon na ang naging sandalan niya. Ipinakita ni Tokopi ang imbitasyon papuntang Planet Happy, pero tinanggihan ito ni Shizuka. Sabi niya, hindi siya naniniwala sa magic. Kahit gusto niyang umalis, hindi siya makakatakas o makakasama ang tatay niya. Kinabukasan, dumating si Shizuka na may pasa at galos. Sabi niya, nakipag-away siya sa kaibigan. Doon inalok ni Tokopi ang reconciliation ribbon, isang gadget na pwedeng magdikit ng pinky fingers ng dalawang tao para agad magkabati. Hiningi ni Shizuka na siya na lang mismo ang gagamit. Bawal ipahiram ang gadgets, pero nagtiwala si Tokopi at pumayag. Ngunit sa sumunod na araw, sinundan ni Tokopi si Shizuka at nakita nakasabit sa beam ng bahay. Ginamit niya ang ribbon, pero hindi para makipag-ayos. Sa halip, itinali niya ito sa kanyang leeg. Sa harap ni Tokopi, ang bangkay ng nagpakamatay na si Shizuka. Natulala si Tokopi. Hindi niya maintindihan na ang gadget na dapat magdala ng pagkakaibigan, naging kasangkapan ng kamatayan. At alam niyang kasalanan niya, dahil nilabag niya ang batas ng mga Happien. Pero naalala niya, may espesyal na function ang Happy Camera. Kayang ibalik ang oras kung kailan kinuna ang isang litrato. Nang gamitin niya ito, bumalik siya bago pa nagpakamatay si Shizuka. Ngayon, may pangalawang pagkakataon siya. Kasunod nito, pumasok si Tokopi sa school ni Shizuka gamit ang disguise na bulaklak. Doon niya nasaksihan ang tunay na bigat ng sitwasyon. Pinagtatawanan, tinatawag na parasite, inaapi dahil sa pamilya niya. Ang pinakamatindi, si Marina, kaklase niyang walang tigil sa pambubuli. Akala ni Tokopi, simpleng tampuhan lang gaya sa Planet Happy. Kaya gumamit pa siya ng gadgets para tulungan si Shizuka, binibigyan ng sagot sa homework, kinakain ang baon para hindi mapahiya. Pero lalo lang siyang naging target ng mga kaklase. Hanggang sa dinala si Shizuka sa storage room. Sabi ni Marina, kakausapin siya. Sa sobrang kaba, ginamit ni Tokopi ang transformation palette para mag-anyong Shizuka at siya na ang humarap. Pero doon siya sinaktan at pinahiya. Sa wakas, naramdaman niya mismo ang hirap na pinapasan ni Shizuka. Dahil hindi niya kinaya, humingi siya ng tulong sa guro. Nailigtas si Shizuka sa mas malalang sitwasyon, pero nasaktan pa rin. Sa wakas, umamin si Shizuka, matagal na siyang binubuli,
lalo na mula nang naging malapit ang nanay niya sa ama ni Marina. Dati, gusto na niyang mawala, pero dahil kay Takopi, parang may kaunting liwanag na bumabalik. Matapos nito, nangako si Takopi. Gagawin niya ang lahat para hindi na muling piliin ni Shizuka ang kamatayan. Pero sa pagtatapos ng episode, lumalabas ang mas malalim na sugat. Si Marina mismo, may sariling galit at dahilan. Ang kanyang ama, iniwan siya para sa nanay ni Shizuka. At doon nagsimula ang pagkamuhi na ngayon ay pinapasan ng lahat. At dito nagsisimula ang trahedyang hindi basta mapapawi ng kahit anong happy gadget. Si Takopi, kahit paulit-ulit niyang i-reset ang oras, hindi niya maiiwasan ang mas malalim na pain na bumabalot kay Shizuka. Sa classroom, tinawag ng teacher si Shizuka para sa recitation. Mahina siyang nagsalita, halos hindi marinig, pero tama ang sagot niya. Pinagmamasdan siya ni Takopi, at napansin niyang hindi nag-react si Marina ngayong araw. Inisip niya, baka nagsisimula na silang magkabati. Paglabas ng school, magkasama silang naglakad. Para kay Shizuka, parang ang tagal na mula nang huli siyang may kasamang ganito. Nakwento niya na dati, lagi silang lumalabas ng tatay niya. Pero bigla rin niyang inamin na iniwan sila nito noong mas bata pa siya. Doon siya unang naniwala na walang magic, walang Diyos, dahil kahit dasal at hiling sa bituin, hindi nito napigilan ang hiwalayan ng magulang niya. Para kay Takopi, ito ang unang pagkakataon na nag-open up si Shizuka, at ramdam niyang unti-unti silang nagiging tunay na magkaibigan. Pero may naalala siya, ika-6 na araw na pala mula nang magkakilala sila. At sa susunod na araw, iyon ang nakita niyang petsa ng kamatayan ni Shizuka. Naiisip niya, bakit noong gabing iyon hawak ni Shizuka ang collar ni Chappie, pero wala ang aso sa tabi niya. Kasunod nito, nakasalubong nila si Marina sa parke. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na tawaging parasite si Shizuka at sinabing maruming aso si Chappie. Kahit umiwas si Shizuka, sinundan pa rin siya. At nang kagatin siya ni Chappie, agad siyang nagkunwaring biktima. Sumigaw ng tulong at tumawag ng polis at animal control, na parang gustong ipahamak si Shizuka at ang aso. Si Shizuka, halos maiyak. Si Takopi naman, natataranta. Ang iniisip lang niya, dapat wala nang ganitong pangyayari. Kaya ginamit niya ulit ang happy camera, bumalik-balik sa oras, sinubukang iwasan si Marina sa iba't ibang paraan. Pero kahit saan sila dumaan, kahit anong oras sila lumabas, lagi pa rin silang nagtatagpo. At doon na-realize ni Takopi, hindi ganoon ka-simple ang pag-iwas. Dumating pa ang nanay ni Shizuka. Dahil sa kagat ni Chappie, sinabi niyang hindi na pwedeng manatili ang aso sa lugar. Dadalhin ito sa tatay ni Shizuka. Habang sinasabi niya ito, nakatitig lang si Shizuka, walang imik. Para kay Takopi, kahit ilang ulit niyang baguhin ang takbo ng oras, pareho pa rin sa dulo, mawawala si Chappie. Pero nangako siya, hahanapan niya ng paraan para makuha muli ang aso. Kinabukasan, pumasok pa rin si Shizuka kahit ramdam niyang lahat ay nakatingin sa kanya. Naririnig niya ang bulungan ng mga kaklase, siya raw ang may kasalanan sa kagat ni Marina, baka may rabies pa si Chappie. Si Marina naman, walang tigil sa panlalait. Tinatawag siyang parasite, sinasabihang wala siyang ama, wala siyang matinong ina, at mas mabuti pang mamatay na lang. Habang pinagmamasdan ni Takopi, nakaramdam siya ng matinding takot. Hindi niya maintindihan kung bakit kayang magsalita ng tao ng ganoong kasakit. Gusto niyang gamitin ulit ang camera para i-reset ang sitwasyon, pero huli na. Lumapit siya, dala ang camera, at sa hindi inaasahang pagkilos, nataman si Marina sa ulo. Tumigil ang lahat, nakahandusay si Marina at hindi na gumalaw. Dahan-dahan, naintindihan ni Takopi. Patay na si Marina. Nagulat siya, natakot, hindi alam ang gagawin. Pero sa gitna ng lahat, si Shizuka, ngumiti. Para bang natupad ang matagal na niyang lihim na hiling. Tumingin siya kay Takopi at nagpasalamat siya sa pagkamatay ni Marina. Para sa kanya, ito ang tunay na magic. At kung may magic, ibig sabihin, buhay pa rin si Chappie at muli niya itong makikita. Si Takopi, hindi makapagsalita. Ang batang nais niyang iligtas, ngumiti matapos ang isang kamatayan. Dahil sira na ang camera, doon niya na-realize na wala ng do-overs. Nakangiti si Shizuka habang nagpapasalamat kay Takopi, sinasabing siya mismo ang pumatay kay Marina. Para kay Shizuka, parang natupad ang matagal na niyang wish, isang bagay na hindi niya kayang gawin mag-isa. Pero para kay Takopi,
Ang salitang pumatay ay nakakalito, wala kasing ganoong konsepto sa Planet Happy. Habang magkasama silang naglalakad, biglang lumapit si Azuma, kaklase nila. Sinabi niyang nag-aalala siya kaya sinundan sila. Doon niya nakita si Takopi, at nagulat nang malaman na kaya nitong magsalita. Tinawag pa niya itong creepy. Hindi nagtagal, inamin ni Shizuka ang totoo, gamit ang magic ni Takopi, napatay si Marina. Halatang nagulat at natarante si Azuma. Galit ang tono niya habang sinasabi na hindi tama ang ginawa nila, at hindi pwedeng iwanan na lang ang bangkay. Natakot si Takopi sa bigat ng emosyon na hindi niya maintindihan. Sinubukan ni Shizuka na ipaliwanag, pero mariin ang sagot ni Azuma, kahit tawagin pa itong magic, murder pa rin ang nangyari. Posibleng ipadala si Shizuka sa juvenile facility kapag nalaman ng pulis. Imbes na umatras, tinanong ni Shizuka kung may ibang paraan para takpan ang nangyari. Dito nagbanggit si Azuma ng posibilidad na itago ang krimen, o ipasa ang kasalanan sa iba, gaya ng mga nababasa niya. Kahit ayaw niya, pinilit siya ni Shizuka, dahil tila crush niya ito. Wala daw siyang ibang maaasahan, at si Azuma lang ang natitirang kakampi niya. Sa huli, pumayag si Azuma na tumulong. Gamit ang memory box ni Takopi, inilagay nila ang katawan ni Marina para maitago. Ipinaliwanag din ni Takopi ang iba pang gadgets, kabilang ang transformation palette na kayang magpanggap bilang ibang tao. Naisip nila, si Takopi muna ang gagamit nito para magmukhang si Marina at hindi mahalata ng mga magulang niya. Pagdating sa bahay ni Marina, sinalubong si Takopi ng mga magulang na abala sa walang tigil na pag-aaway. Hindi niya maintindihan ang tensyon, para sa kanya, parang normal lang na nag-uusap sila, pero sa totoo, problema't galit ang nangingibabaw. Nag-usap sina Shizuka at Azuma tungkol sa susunod nilang hakbang. Plano nila na sa summer break, doon sila kikilos para makapunta sa Tokyo at makuha si Chappie, ang aso ni Shizuka. Naalala ni Azem si Junya, ang kuya niya. Siya ang responsable at maasahan, kumikita pa dahil sa part-time niya para makabili ng singsing sa girlfriend niya. Naiinggit si Azuma, lagi siyang kinukumpara sa kuya niya. Dahil dito, naisip ni Shizuka na nakawin na lang ang singsing para pigilan si Junya. Nagdalawang isip si Azuma pero kalaunan, pumayag. Pumasok sila sa kwarto ni Junya para kunin ang singsing, pero biglang dumating ito at muntik silang mahuli. Naisip nilang tumakas gamit ang gadget ni Takopi, pero nagkaproblema sa bigat at battery limit. Sa huli, nakaligtas sila pero hindi nakuha ang singsing. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Azuma, lagi siyang nabibigo, laging ikino-compare sa kuya niya. Umiyak siya, humihingi ng isa pang pagkakataon. Pero ramdam na parang nauubusan na rin ng pasensya ang mga kasama niya. Lumipas ang mga araw at unti-unting napansin ng mga tao ang pagbabago kay Marina, na sa totoo'y si Takopi. Habang normal silang nag-uusap tungkol sa plano kay Chappie, nakatago pa rin ang madilim nilang sikreto. Ipinakita ang notebook ni Azuma, puno ng plano para sa biyahe papuntang Tokyo gamit ang ferry at bullet train. Hindi sapat ang gadgets ni Takopi para dalhin sila. Sa isa pang pag-uusap, nabanggit ni Takopi ang isang gamit mula sa Planet Happy, ang Big Happy Clock, na kaya raw mag-travel sa oras. Pero hindi niya ito nadala. Para kay Shizuka, malaking sayang iyon, kasi iyon sana ang solusyon para baguhin ang lahat. Samantala, sa bahay ni Marina, napansin ng mama niya na nag-iba ang ugali ng anak. Pinagsasampal niya ito, umiiyak at sinasabing hindi na siya ang tunay na Marina. Hiniling niyang ibalik sa kanya ang anak niya. Natauhan si Takopi at nagsimulang magsisi. Humingi ng tawad sa mga magulang ni Marina at kay Marina mismo. At sa isang lugar na may keep out, may nahukay na tila katawan ng bata. At nang makita nila, si Marina ang nakahandusay. Habang patuloy silang nagtatago ng sekreto, may meeting ni Shizuka, Takopi, at Azuma. Pinag-uusapan nila ang plano para sa summer break, pero biglang sinabi ni Shizuka na dapat nang bumalik si Takopi sa original niyang anyo. Halata sa boses niya ang kaba, parang may hinahabol silang oras. Kasunod nito, sumabog ang balita, natagpuan ang katawan ni Marina. Ayon sa police report, may blunt force trauma siya sa ulo. Murder case na ito. Natulala si Azuma habang pauwi ng bahay. Sakto namang palabas ng pinto si Junya, ang kuya niya, papasok ulit sa trabaho. Sinabi pa nitong pagtatakpan siya nito kung sakaling magtanong ang kanilang ina. Sa klase, tinipon ng pulis ang lahat sa klase.
Mahirap daw tanggapin ang pagkawala ni Marina, pero kung may alam sila, dapat nilang sabihin. Halos di makahinga si Azuma, ramdam niya ang panik. Pagkatapos ng klase, kinakausap niya ang sarili. Okay lang daw, safe sila. Nasa memory box ang katawan, walang makakaalam ng tunay na oras ng pagkamatay. Nilinis din nila lahat ng fingerprints. Pero hindi kumbinsido si Takopi, para sa kanya, dapat nilang pag-usapan si Marina. Hindi tama na magpatuloy na parang walang nangyari, lalo na't nalulungkot ang mga magulang ni Marina. Pero si Shizuka, tila walang pakialam. Para sa kanya, kaaway lang si Marina. Ipinilit niyang mag-focus na lang sila sa plano papuntang Tokyo para makuha si Chappie. Samantala, kitang-kita kung gaano kabilis mahulog si Azuma sa kanya, handang gawin ang lahat para lang mapanatili ang tiwala ni Shizuka. Sa bahay, dumalaw si Junya sa kwarto ni Azuma. Kinumusta niya ito tungkol sa pagkawala ng kaklase at sinabing pwede siyang lapitan kung may problema. Pero natakot si Azuma, ramdam niya ang pressure kaya agad na iniwasan ang conversation. Sa school, dumating ulit ang mga pulis para magtanong sa mga estudyante. Maraming nagsabi na nagbago ang ugali ni Marina bago siya mamatay, parang may tinatago o kaya ay bina-blackmail. Nabigkas pa ang pangalan ni Shizuka, na tila may kinalaman sa pagbabago ni Marina. Dumating din ang mga pulis sa bahay ni Shizuka para tanungin siya mismo. Muli nagtipon ang tatlo. Pinag-usapan nila kung paano sasagot sa mga tanong ng pulis, dapat daw huwag lumampas sa alam nila. Pero nang malaman nilang babalik pa ulit ang mga pulis, nagpanik si Shizuka. Pinakalma siya ni Azuma, sinabing kailangan nilang gumawa ng mas malakas na alibay. Dumating ang exam, at dahil distracted si Azuma, mababa ang score niya. Pag-uwi, nakaharap niya ang ina niya. Dati, lagi siyang pinupush na mag-excel. Pero ngayon, sinabi ng ina na hindi na siya mag-aalala tungkol sa kanya, parang binitawan na siya. Para kay Azuma, iyon ay parang kumpirmasyon na wala siyang halaga. Devastated, naglakad-lakad si Azuma, umiiyak, hanggang makarating sa bakanteng lote. Doon siya nakita ni Shizuka. Sinabi ni Shizuka na kailangan niyang manatili sa summer dahil tinatawagan na siya ng pulis. Si Azuma na lang daw ang pupunta sa Tokyo. Walang pagdadalawang isip, pumayag si Azuma. Pero bigla, binigay ni Shizuka ang camera at sinabing siya na lang ang sumuko sa mga pulis. Habang nag-iisa, bumalik ang mga alaala ni Azuma. Bata pa lang siya, lagi na siyang ikino-compare kay Junya, ang perfect brother niya. Habang si Azuma, kahit anong effort ay laging pangalawa. Naalala pa niya ang salamin na binigay ng ina, mali ang grado pero hindi niya nasabi. Lalo lang tumibay ang pakiramdam na siya ay isang determined fool. Unang beses makita si Shizuka, agad siyang na-attract. Simula noon, ginawa niya ang lahat para tularan si Junya at para protektahan si Shizuka. Sa isip niya, siya ang dapat maging savior nito. Kahit ilang beses na nag-fail, nanatili siyang nandyan. Hanggang sa muling kinausap siya ni Shizuka. Buo ang tiwala nito na si Azuma lang ang makakapagligtas sa kanya. Sinabi pa niyang kahit mapunta si Azuma sa juvenile facility, hihintayin niya ito. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Azuma na may isang taong umaasa lang sa kanya. Isang halik ang nagpatibay ng paniniwala niya. Ngunit kinabukasan, hinarap siya ni Junya. Sa isip ni Azuma, tinawag siyang disgrace, pabigat sa pamilya, siya ang sum-iron ng lahat. Pero yun pala, hallucination lang ng anxiety niya. Sa totoo, kinausap siya ni Junya ng mahinahon. Sinabi nitong handa siyang makinig, at inamin na kahit siya ay may mga bagay na hindi rin kaya. Sa wakas, bumukas ang damdamin ni Azuma at naalala niya ang huling yakap ng ina. Pero sa labas ng klinik, nagsimulang kumalat ang chismis. May mga bulong na may kinalaman ang anak ng Azuma Clinic sa kaso ni Marina. At hindi lang iyon, nadawit din ang pangalan ni Shizuka. Hindi nakasama si Azuma. Pero buo ang loob ni Shizuka. Kahit anong mangyari, itutuloy niya ang plano. At ngayong nagsimula na ang summer break, sinabi niya kay Takopi na oras na para pumunta sa Tokyo. Si Shizuka isang batang puno ng pag-asa, hawak ang kanyang top secret summer planning notebook, excited na lakbayin papuntang Tokyo, gamit ang eroplano, barko, at tren. Paulit-ulit niyang sinasabi, makikita na niya ang tatay niya, at higit sa lahat, si Chappie, ang aso na matagal niyang hinahanap. Pagdating sa bahay ng kanyang ama, sinalubong siya ng eksena na hindi niya inasahan. Naroon ang tatay niya,
pero kasama ang bagong pamilya. Nakita niya si Satsuki na agad yamakap at nagpakarga. Habang siya naman, nanatiling nakatayo at paulit-ulit na nagtanong tungkol kay Chappie. Tinanong ng bata kung sino si Shizuka. Ang sabi ng tatay niya, hindi niya ito kilala. Dito gumuho ang mundo ni Shizuka. Sinubukan ni Takopi na magpatawa, nagbiro pa na baka kinain ng pamilya ang aso. Pero para kay Shizuka, seryoso ang lahat. Naisip niya na kailangan niyang i-rescue si Chappie. Nagmakaawa pa siya kay Takopi ng gadget para makita kung nasa tiyan ba ng mga ito ang aso. Walang maibigay si Takopi, kaya nag-offer siya ng ibang happy gadgets para lang mapasaya ulit si Shizuka. Pero hindi na nakinig ang bata. Nag-iba ang mga mata niya, at doon, bigla niyang hinampas ng bato si Takopi. At sa isang iglap, bumalik ang alaala. Nakita ni Takopi ang parehong malamig na tingin mula sa isang batang babae sa nakaraan, si Marina. Si Marina, isang batang tinatawag na scary dahil sa peklat sa mukha, binubuli, at tinatratong parang kakaiba. Kahit anong happy gadget ang ibigay ni Takopi, flower pin, ballpen mula Saturn, lagi siyang tinatanggihan. Sa bahay naman, lalong mabigat ang buhay. Ang sariling ina niya, abusive, paulit-ulit na sinisisi siya, tinatawag siyang damaged goods, at binabalik sa kanya ang sugat na nakuha niya noong bata pa. Pero sa kabila ng lahat, ipinahayag ni Marina ang pangarap na maging mabuting ina balang araw, na magkaroon ng masayang anak at pamilya. Sinubukan siyang suportahan ni Takopi, pero ramdam ang lungkot at puwang sa puso niya. Dumating sa buhay niya si Naoki Azuma, at ipinakilala niya ito bilang boyfriend. Kahit awkward, masaya siya dahil may taong tumanggap sa kanya kahit may peklat siya. Ngunit hindi nagtagal, iniwan din siya ni Azuma, dahil kay Shizuka. Nag-ayos pa ang nanay niya ng malaking hapunan para kay Azuma, nagluto ng Bavarian cream, pero hindi dumating ang binata. Sa halip, si Takopi lang ang nagdala ng balitang may iba itong kasama. Lalong bumagsak ang mundo ni Marina, at doon muling lumabas ang pagka-abusive ng kanyang ina. Sa gitna ng gulo, nauwi ito sa trahedya, nagawa ni Marina na patayin ang sariling ina. Sa gitna ng iyak, sinisi niya si Shizuka. Sinabi niya na sana pinatay na niya ito noon pa, at hindi mangyayari ang lahat. Narinig iyon ni Takopi, at sa kagustuhang pasayahin siya, nagpa siyang babalik siya gamit ang Big Happy Clock sa panahon ng 4th grade si Marina, para patayin si Shizuka. Pero sa pag-alis niya, si Marina naman, piniling tapusin ang lahat. Pagbalik ni Takopi sa Planet Happy, hinarap siya ng leader nilang si Mama. Sinabi ni Mama na nilabag niya ang pinakamahalagang rule, ang bumisita sa Earth ng mag-isa. Kaya kailangan siyang i-reset bilang newborn na walang memorya. Pilit siyang nagpumiglas, nalito sa konsepto ng pagpatay, paulit-ulit na sinasabing gusto niya lang pasayahin ang tao. Naalala niya ang kabutihan ni Shizuka sa una nilang pagkikita, noong binigyan siya nito ng tinapay. At naalala din niya ang kanyang misyon na patayin si Shizuka. Ngunit isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Si Azuma, humarap kay Takopi, at tinanong siya kung anong ginagawa niya roon. Si Shizuka, nagbabalik tanaw, iniisa-isa ang mga bagay na hiningi niya dati, isang tatay na hindi siya iiwan, masarap na school lunch, isang school na walang bully. Pero sa dulo, tinanong niya ang sarili kung ano ba talaga ang gusto niya. Kasunod nito, si Takopi naman ang nagsalita. Pinilit niyang ipaliwanag kay Azuma na bumalik siya sa Earth hindi para kay Shizuka, kundi para mapasaya si Marina. Nalito si Azuma, hindi niya magets ang mga pinagsasabi ni Takopi. Hinimok siya ni Takopi na hanapin si Shizuka kasi nawala ito nang magising siya. Pero sinabi ni Azuma, hindi na siya makakatulong. Hindi niya na kayang makita si Shizuka. At iyon na raw ang huling pagkakataon nilang magkita. Sa Azuma Clinic, makikita ang bigat ng problema ng pamilya niya. Sarado ang clinic, bedridden ang nanay niya dahil sa sobrang stress. Bumalik nga ang tatay niya pero hindi rin sigurado kung ano ang mangyayari sa negosyo nila. Kaya ramdam mo kay Azuma, hindi na siya pwedeng magdagdag pa ng gulo. Habang kausap si Takopi, naging totoo si Azuma. Sabi niya, masaya siya noong naglaro silang tatlo, sina Shizuka, Takopi, at siya. Tinanong siya ni Takopi kung bakit siya nagpapalem. Nalito si Takopi kung ano ba si Shizuka, mabait ba o masama, kasi kahit sinaktan siya nito, siya rin ang nagbahagi sa kanya ng tinapay at nakipaglaro. Sagot ni Azuma, ganoon talaga ang tao. Pwedeng mabuti at masama ng sabay. Tinawag pa niyang Hangul si Takopi,
Pero aminado rin siya, lahat sila nagkakamali. Doon niya inamin na unang beses siyang naging masaya pumasok sa school, at iyon ay dahil sa kanilang tatlo. Kahit pakiramdam niya, wala siyang silbi, tinulungan siya ni Takopi kasi naniwala ito sa kanya. Binalik niya ang gadget kay Takopi, nagpasalamat sa pinagsamahan nila, pero umamin na hindi niya nailigtas si Shizuka at mali ang mga nagawa niya. Bago tuluyang umalis, iniwan niya ang mensahe, kung sakaling bumalik si Takopi sa oras at makasalubong siya, huwag siyang matakot lumaban sa kuya niya. At doon, nagpaalam siya. Samantala, sumulpot ang mga balita, tungkol sa mga batang nawawala, kasama na sina Shizuka at Marina. Hindi nagtagal, nakita muli ni Takopi si Shizuka. Galit ito, nagmamadaling pumunta sa animal shelter para hanapin si Chappie, handa kahit makasakit ng tao. Hinarang siya ni Takopi, pinilit na pigilan dahil masasaktan ng iba at pati siya mismo ay malulungkot. Dito, tuluyang lumabas ang emosyon ni Shizuka. Ibinuhos lahat ng sakit, ano raw ba dapat niyang ginawa nang hindi siya nakilala ng tatay niya, nang iniwan siya ng nanay niya, nang mawala ang notebook niya, nang pinagtawanan siyang mabaho siya, nang walang sumipot sa Parents' Day. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ba dapat ang ginawa niya. Walang sagot si Takopi, umaming hindi niya alam. Kaya lalo siyang ininsulto ni Shizuka, sinabing wala siyang silbi at sinubukang iwanan siya. Pero humawak si Takopi, tinawag itong happy handshake. Humingi siya ng tawad, dahil hindi niya naintindihan ang nararamdaman ni Shizuka, at dahil iniwan niya ito mag-isa. Pero para kay Shizuka, huli na ang lahat. Hindi na babalik ang tatay niya, hindi siya mahal ng nanay niya, at si Chappie, wala na. Dito, sabay silang umiyak, si Shizuka sa kawalan ng pag-asa, at si Takopi sa guilt at sorry na hindi na mauulit. Lumipas ang mga araw, magkasama lang silang dalawa, kahit hindi rin tinanggap ng nanay ni Shizuka si Takopi. Hanggang inilabas ni Takopi ang happy camera. Pinaliwanag niya, kapag kumuha ka ng picture at ibinalik ito sa camera, makakabalik ka sa oras na iyon. Pero sira na ito, kaya ginamit ni Takopi ang sariling happy powers para muling gumana, kahit alam niyang iyon na ang huling pagkakataon. Habang pinipigilan siya ni Shizuka, sinabi ni Takopi na gusto niyang ibigay ang pinakamalaking ngiti para sa kanya. Nagpasalamat siya sa lahat, sa pagiging magkaibigan nila, sa tinapay na ibinahagi noon, at sa bawat oras na magkasama sila. Biglang nagliwanag ang camera. Bumalik ang lahat. Nagising si Shizuka sa isang normal na umaga, kasama si Chappie nagising na rin at nag-aanyaya na pumasok sa school. Sa klase, muli niyang nakita si Marina at si Azuma, parang na-reset ang mundo. Normal silang nag-uusap, nag-aasaran, nagkwekwento tungkol sa PS4 at away sa bahay. Pero may kakaiba, parang may mga bakas ng alaala na pilit bumabalik. Mga piraso ng chameleon plant, mga salitang pamilyar. Sinasaktan ni Marina si Shizuka nang makita nila ang isang drawing ni Takopi. Naalala nila lahat ng bagay. Umiyak silang dalawa at naalala niya ang huling sinabi ni Takopi. Ang paalala niya, nagsisimula ang kaligayahan sa pag-uusap. Iniwan niya ang mensahe, para sa lahat ng batang iniwan o nakalimutan ng pamilya, hindi man niya maibalik ang pagmamahal na iyon, umaasa siya na hindi na sila mag-isa, at darating ang panahon na tatanda sila na may kasama. At nagtapos ang kwento sa bagong simula para kina Shizuka, Marina, at Azuma. Pero dama mo pa rin, nasa hangin ang sakripisyo ni Takopi. At ang tanong, hanggang kailan tatagal ang normal na mundong ito?